Bago ang lahat, nagpakita na ulit si Kawhi sa Toronto na umaasa pa rin si Kawhi na makakapaglaro siya this season para sa Raptors. Nag-iintay pa kasi si Kawhi ng clearance mula sa NBA para makasali sa Raptors at makapag-workout na. Hindi pa rin na-approve yung trade, under pressure ang NBA ngayon dahil sa penalty pwedeng ibigay. Ang may control kasi noon si Steve Ballmer. Kung ibang team owner siguro to, puwersa ang ibebenta yung Clippers lalo na trip nung nakabili ng Lakers yung Clippers. Based naman kay Stephen A. Smith, dapat bigyan si Kawhi ng 1-year ban para madala, pero malabo yun. Si Brandon Ingram naman nag-iintay pa until September 22. Ito kasi yung binigay na date ng mga insider na pwede na lumabas yung birthday kay Kawhi at magkaroon na rin ng clearance itong si Ingram kung sa Clippers man or sa Raptors. Yung binigay na dates kasi 7 days na lang din yon bago mag-umpisa yung mismong training camp at bago din pumunta or bumalik ulit yung mga player sa kanilang mga team. Parang September 25 ata yung simula nun na yung mga player ng kada team babalik na sa kanilang mga roster at maghahanda na para sa training camp. Until September 22, doon makikita kung matutuloy ang trade ni Kawhi or may iwan si Ingram sa Raptors at si Kawhi balik sa Clippers. Ang kinakatakot di umano ng NBA, baka makaapekto sa season kapag hindi nagustuhan ni Steve Ballmer ang penalty ibibigay sa kanya dahil ilalaban niya sa korte. Papaldo na si Kume, baka mapornada pa. Hindi rin kasi maituloy ng Clippers yung sign and trade sa Nuggets para kay Watson. Sila kasi dati yung front runner doon kasi nga pending pa yung kina Ingram at kay Kawhi. Nag-offer na ang Nuggets ng 70 million sa loob ng 4 na taon para kay Watson. Kaso si Watson, ang disipulo ni Kuminga, ni-reveal pa ng isang insider sa Nuggets na sinadya di umano ni Watson na hindi maglaro ng playoffs na parang pinalalabas mali ang ginawa ni Watson. Dahil sa report na yon, hindi talaga naglaro si Watson dahil pinoprotektahan niyang hindi siya ma-injured ulit or bumalik yung injury niya papasok ng playoffs or sa mismong playoffs. Kinumpara ng mga insider kay Aaron Gordon na kahit merong injury, naglaro pa rin nung nakaraan taong playoffs pa. Meron siyang hamstring injury nun, pinilit, ayun, matutuluyan ang karir ni Gordon. Saka nawala din ng ilang games si Aaron Gordon sa regular season kaya nag-improve talaga si Peyton Watson. Ngayon naman nakikita na si Gordon ang kailangang i-trade kung gusto nilang ma-retain itong si Peyton Watson kasi ginagawa na rin siya ng trade rumors ngayon. Nasa 36 games lang si Gordon last season at sa series mismo sa Minnesota, sa loob ng 6 na game nakapaglaro lang din si Aaron Gordon ng 3. Hindi niya natapos ang series dahil meron din siyang injury na nakuha niya pa nung nakaraang playoffs pa nang pinilit niyang maglaro na merong hamstring injury na. Saka tama din naman yung ginawa ni Watson Wala kang kontrata tapos may injured ka pa, lalo ka mawawalan. Hindi rin kasi nakapaglaro ng maayos talaga si Aaron Gordon mula nung pinilit niyang maglaro sa playoffs dahil pabalik-balik din yung hamstring injury niya. Parang kay Chris Middleton lang dati. Siya lang talaga yung naiisip kong gumawa nun Tinago yung injury niya sa tuhod mula All-Star hanggang playoffs. Pagdating ng off-season, dun lang sinabi na lumala na yung injury, naoperahan at hindi na nakabalik yung dating laro. Kung ang kayang i-offer ng Denver 17 million per year kay Watson, ang Cavaliers naman ngayon ang frontrunner at inire-reading i-trade si Max Strus at Dennis Schroeder kapalit ni Watson sa Nuggets para ma-assign lang ng Cavaliers. Mukhang ito lang din ang iniintay ng Cleveland. Almost 15 million ang kontrata ni Schroeder at 16 million naman kay Strus. Konti na lang yung difference sa in-offer dito kay Watson kada taon. Ang habol kasi na contract ni Watson katulad or mas malaki pa kay Christian Brown. Kung magagawa kasi ng Cavaliers na ma-trade yung dalawang player nila, magkakaroon sila ng cap space para ma-assign si Watson sa malaking kontrata na hindi mahabol ng Denver. Dahil hanggat hindi pa nakakasign si James Harden ng kontrata, meron pang leverage ang Cavaliers na makapagpasay ng isang player tulad ni Watson. Pero dadaanin pa rin kasi talaga yun sa sign and trade. Si Tyrese Maxey naman di umano ang bagong Kyrie Irving na ngayon si LeBron nasa Philadelphia at based din yung kay LeBron. Mula din kasi nang dumating si LeBron sa Sixers, ilang beses na silang magkasama sa workout. Pero parang hindi naman ganong ka-close dati si LeBron at si Kyrie nung nasa Cavaliers pa. Ngayon pa lang nagbibuild na di umano ng chemistry si LeBron at si Maxey.
Dahil based din sa report, si Maxey talaga nag-recruit dito kay LeBron para sumali sa Sixers. Papasok si Maxey sa championship year niya. Magiging 26 years old na siya by November. Ang average ng mga youngster na nagcha-champion, 27 to 28 years old. Si Maxey ang pinakamalapit ngayon kay Kyrie, based sa kanila yun, hindi sa akin. Dahil si Maxey merong quality di umano ni Kyrie para sa isang championship team. Galing naman yung kay LeBron. Parang isa sa mga rason kung bakit umalis si Kyrie sa Cavaliers, ayaw niyang ma-overshadow or ayaw na siya shadow ni LeBron. In short, ayaw maging sidekick nitong si Kyrie dati. Parehas scorer, parehas guard, parehas catch and shoot player at ang pinaka-importante, parang low-key na sinabi na hanggang secondary option lang kasi itong si Maxey. O sanay siyang maging second option dahil ang main option pa rin naman dati bago dumating si LeBron at si Brown si Joel Embiid. In short pa rin, sanay si Maxey maging sidekick. 3-level scorer din naman si Maxey, 28 points, 4 rebounds, 6 assists, 46 and 37%. Meron siyang 43% sa perimeter at mid-range. Sa layup naman at dunks nasa 67% or kaya sa may rim. Nung huling naglaro si Kyrie, may average siyang 25 points, 4 rebounds, 4 assists, 47 and 40. Inside at outside game si Kyrie na may kasama pang sayaw or pinasasayaw niya pa yung kalaban. Nag-a-average din si Kyrie sa mid-range at perimeter ng 46%. 70% naman siya sa layups at dunks. Yung 3-level scorer kasi kayang umiscore ng inside, mid-range at 3-point area na parehas lang din ni Kyrie at ni Maxey. Kaso parang mas better pa rin kasi itong si Kyrie dahil shot creator. Kahit si Maxey naging all-star, secondary player pa rin siya para sa Sixers. At mag-iiba yon depende kung ano ang gagawing setup talaga ng lineup ng Philadelphia next season. Kasi andun pa rin si Embiid, andun na si Jaylen Brown, tapos may LeBron, pero si Maxey yung prime player talaga ng Philadelphia na hindi matuloy na sa kanya na ilagay yung team or siya ang maging main star. Katulad lang din ni Kyrie, mula nung maging contender ang team na napupuntahan niya, hindi siya ang main star, lagi siyang may kasamang main star. Sa Boston Celtics sana nun kaso parang nasa pawan siya nung nasa playoffs at mas maganda pa yung kinalabasan ng team nung umalis siya dun. Sa Brooklyn Nets naman si Kevin Durant. Nung pumunta ng Dallas, ando naman si Luka. Ngayong babalik naman si Kyrie sa Dallas after na mahigit isang taon, gagamitin naman siya para ma-improve yung bago nilang star player ngayon, si Cooper Plug. Ang pinagkaiba siguro ni Kyrie at ni Maxey nung makakasama nila si LeBron or nagkasama sila ni LeBron, wala kasing ego itong si Tyrese Maxey. Ready siyang tanggapin kahit anong role ang ibigay sa kanya, mapa main, second or third.